Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Filipino, unang quarter, ikalawang linggo, unang araw. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang tunog ng alpabetong Pilipino, C, F, J, and N. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. At natutukoy ang mga pantig sa salita, halimbawa, 1 hanggang 2 pantig. Natutukoy ang sight words na kabilang sa Filipino. Natutukoy ang pangalang pantani at pambalana. Natutukoy ang mga salitang pantukoy sa ngalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Mga bata, pagmasdan ang mga larawan. Ngayon, maaari nyo bang bilangin ang pantig ng bawat salita? Bigkasin ang mga salita batay sa larawan. Tukuyin ang nawawalang tunog ng patinig o katinig sa bawat salita. Ngayon ay magbigay ng sariling halimbawa ng mga salitang may isang pantig at mga salitang may 2 pantig. Bago natin basahin ang kwento, atin munang alamin ang kahulugan ng mga salita. Una ay ang payapa. Ito ay tahimik o di kaya'y di magulo. Halimbawa, ang bayan ng Carmen ay isang mapayapang lugar kung saan masayang naninirahan ang magkakapatid. Pangalawa, malawak. Ito ay malapad o maluwag. Halimbawa, malawak ang hardin ng magkakapatid. Marami ang pananim dito. Mga bata, may mga ipapakita kong mga larawan. Pagmasdang mabuti at sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Ngayon naman ay inyong basahin ang kwento tungkol sa ang buhay sa probinsya. Isinulat ni Rosalina R. Zonyo.
Ngayon naman mga bata, sagutin ang mga sumusunod. Ngayon naman ay ating bigkasin ang mga sumusunod na salita. Juan, Carlos, Felicia, Nina, Quintin, hayop, palengke, bayan, isda, at gulay. Tukuyin ang mga salita kung ito ay pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Isulat sapat lang ang sagot. Tukuyin ang mga salita kung ito ay pangalang pantangi o pangalang pambalana. Isulat ang check sa papel kung ito ay pangalang pantangi at X naman kung ito ay pangalan pambalana. Ngayon naman mga bata, magkakaroon tayo ng isang group activity. Mga bata, magbigay ng halimbawa ng 5 pangalang pantangi at 5 halimbawa ng pangalang pambalana. Tandaan, ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Ang mga uri ng pangalan ay pangalang pantangi at pangalan pambalana. Ngayon, tukuyin ang uri ng pangalan. Mga bata, sumulat ng 5 halimbawa ng pangalan. Ikalawang araw. Mga bata, sabay-sabay natin bigkasin ang Quintin, zebra, violin, xylophone. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Mga bata, maaari niyo bang basahin ang mga sumusunod? Ano-ano ang mga salitang naka-highlight?
Narito naman ang ilang halimbawa. Ang si ay ginagamit kung ang tinutukoy ay iisang tao. Narito ang halimbawa. Ang sina ay ginagamit kung ang tinutukoy ay dalawa o higit sa isang tao. Halimbawa, ang ay ginagamit kapag iisang bagay o lugar ang tinutukoy. Narito ang mga halimbawa. Ang mga naman ay ginagamit kapag dalawa o higit pa ang tinutukoy. Narito naman ang mga halimbawa. Mga bata, ano nga ulit ang pangalan? Ano-ano ang dalawang uri ng pangalan? Ano-ano ang mga salitang pantukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari? Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangalan ay pantangi o pambalana. Isulat ang sagot sa patlang. Ngayon ay sumulat ng 5 halimbawa ng pangalang pantangi at 5 pangalan pambalana. Ikatlong araw. Mga bata, pagmasdan ang larawan at sagutin ang mga sumusunod. Ang nakikita nyo sa ating screen ay halimbawa ng diptongo. Ang diptongo ay mga salitang may tunog na nabubuo sa pagsasama ng alinmang pantig na a, e, i, o at u ng katinig na w o y. Narito ang mga halimbawa. Ang salitang magkatugma naman ay ang tawag sa mga salitang magkapareho ang tunog sa hulihan ng mga salita. At ang pangalan ay mga salitang nagsasabi ng pangalan ng tao, hayop, lugar o pangyayari. Mga bata, basahin ang mga salita at gamitin ito sa pangungusap. Ngayon naman ay basahin ang kwento tungkol sa si Luningning, ang batang tamad.
Ang mga kasarian ng pangalan ay pambabae, panlalaki, ditiyak at walang kasarian. Ang pambabae ay tumutukoy sa pangalang pambabae lamang. Halimbawa, ate, nanay, lola, inahin, ginang, inay. Ang panlalaki naman ay tumutukoy sa pangalang panlalaki lamang. Halimbawa, tatay, kuya, lito, tandang, ginoo, ninong. Ang ditiyak naman ay tumutukoy sa pangalang hindi tiyak kung pambabae o panlalaki. Halimbawa, magulang, anak, guro, sisiw, bunso, pulis. At ang walang kasarian ay tumutukoy sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa, aklat, bato, lupa, ulap, lapis, o kaya damit. Mga bata, ibigay ang kasarian ng mga sumusunod. Ngayon ay ating alamin kung ano-ano ang mga kayarian ng pangalan ng sumusunod na salita. Sabihin kung ang sumusunod na salita ay payak o may lapi. Ating talakayin naman ang mga pang-ugnay na at o. Narito ang ilang mga halimbawa. Ang pang-ugnay ay mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang unit sa pangungusap. Maaaring salita, dalawang parirala, o ng dalawang sugnay. Ang pang-ugnay na at ay ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang salita o grupo ng mga salita na nagpapahayag ng isang kaisipan. Narito ang ilang halimbawa. Ang o ay nagpapahayag ng pagpili naman. Ginagamit ito upang paghiwalayin ang ideyang pinagsama. Narito ang ilang halimbawa. Sagutan ang puwang ng tamang pang-ugnay. Ilagay ang at o di kaya'y o. Ngayon naman mga bata,
Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang pang-ugnay na o at at. Ika-4 na araw. Tandaan mga bata, ang ditiyak ay tumutukoy sa pangalang hindi tiyak kung pambabae o panlalaki. Narito pa ang mga iba pang halimbawa ng pangalang may kasariang ditiyak. Ang walang kasarian naman ay tumutukoy sa mga bagay na walang buhay. Halimbawa ay aklat, bato, lupa, ulap, lapis o di kaya'y damit. Ngayon mga bata, lagyan ng check ang mga larawan na walang kasarian. Pumalakpak ng 1 beses kung ito ay payak at 2 beses naman kung may lapi. Mga bata, maaari niyo bang basahin ang mga sumusunod na salita? Ang tambalang salita ay binubuo ng 2 magkaibang salita. Ngayon mga bata, basahin ang mga sumusunod na mga pangungusap.
Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!